Second, we will move to the second question of the comprehensive exam, which is ito. Explain the proof of existence of God using the teleological argument, including the views of Kant and Hume and the reasons why they decisively refuted the argument from design. How does this argument differ from the fifth way of St. Thomas, proof from the order of the governance in the world? Okay, first and foremost, we have to understand what is the theological argument. I think itong theological argument, di ba? We have so many argument from the medieval period, itong famously ontological argument, I think, which is based on law, that parang sinabi kasi noon na ang Diyos ay lahat ng component ng pagiging maayos, maganda at mabuti ay nasa Diyos na, 'di ba? Parang for example, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay maayos, ang Diyos ay malakas, ang Diyos ay maganda pwede. Lahat ng mabuti. Ngayon, ang tanong, sabi nung argument to ni Anselm, ni Saint Anselm, na kumo-contradict doon, ay sabi, ay paano natin malalaman? Halimbawa, ang nilalagyan lang natin, kasi parang, ang nangyari is, God is just a concept. Well, how does it happen? Let's say, for example, we have the triangle. Di ba ang triangle is, triangle has three-sided polygons or poly-sided shape, no? So, parang nasasabi lang natin is just the term. Ang Diyos ay mabait. Yung parang, we compare that into it. Parang ang nangyari, we have just created a concept na ang Diyos ay, di ba, ang tanong kasi dyan ay parang, may nag-i-exist na triangle sa mundo? Wala naman eh. Saka nakakita, parang ang nangyari sa Diyos, ginawa lang, nilikha lang ng tao. Parang ganun yun ang ontological argument na what is pointing here by Saint Anselm. Kasi nga parang, di ba ang triangle, ang triangle has three sides. Kung ang triangle has three sides, di ba? Pero may nag-i-exist ba niyan sa realidad? Sa realidad ng buhay? Wala. Di ka sabi ko sa hierarchy of beings. Wala naman eh. Ito, likha lang ng tao, itong triangle. Ngayon, ang Diyos kasi, He has been compared to triangle. Parang nangyari is, di naman mag-i-exist ang Diyos. Ano masabi gano'n? Kasi, ang Diyos, binigyan natin ng definition din. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay garni, ang Diyos ay garni. Pero nasaan ang Diyos? Nakikita mo ba? Parang ginawa din ng utak. So, yung ganun ang nangyari. Yun ang ontological argument. Now, based on this, kasi yung pinag-usapan natin dito is much more on theological argument. So, what is that? When it comes to that theological argument, you have to understand the theological argument is based on the purpose. Itong purpose na ito is really important kasi, let's say for example, it has been connected to the connection of the watchmaker, di ba? It has already been through analogy. We have understand things through analogy. Ang nangyari is, if I have a bingo, if I have a container, and then itong lahat ng materialis ng isang watch na mamahalin, bigat ang hindi naman katulad na ngayon na yung mga mumurahin na kakaunti materialis. Diba yung talagang Rolex na ako nakakita ng yung daming parts, halimbawa 100 parts na yon, ilagay mo sa container na yon, kalugin mo ng sa heights ilang beses ng libo, milyon, yung kayo mabubuo ng watch? Siyempre hindi. So, it is a purpose. Ang nangyari kasi dito sa theological argument na pinoprobe na mali, paano masabing may Diyos? Kasi makikita natin na parang may purpose lahat ng bagay. Kasi there is someone who had created all of these things. Hindi dyan basta, nilagay lang dyan, pero when we look at things around us, there is order and design. Tayo nakakahinga, may oxygen, may carbon,
may animals, may... Kasi pag wala yan, order ng things ng mundo, ay talaga, ay wala parang kagulo, walang uh, collapse na tayo. Pero ito naman, ang sabi naman ni Kant. So itong si Kant is agnostic. He is a German philosopher. At ang kanya namang philosophy centered sa itong phenomenology, phenomena at nomena. When we say phenomena, para itong nothing is in the mind without passing through the senses, nang ibig sabihin is, kasi when we say phenomenal, things that can be seen by the senses, by the naked eye. So, ang Diyos ba ay nakikita natin? And the answer is, hindi. O paano mo ang Diyos ay wala sa phenomena. Sabi ko nga, based on the senses. Hindi naman nakikita mo ang Diyos? Hindi. Ibig sabihin, ang Diyos ay ang pinupuntulan ni Kant ay hindi natin makayang arukin ang Diyos. Sapagkat ang base nga lang niya ay siya ay hindi naman natin siya kabilang sa phenomena. Pag sinabing phenomena, anything that can be seen by the naked eye or by the senses. And then yung nomena, itong nomenang ito ay yung bagay na hindi natin nakikita. And then God belongs to the realm of the nomena. So yan. How about itong kay Hume? So ito kasing si Hume is existentialist, di ba? Existentialist ba? Parang existentialist philosopher. Na ang ibig sabihin niya, ang kanyang pinopoint here is itong si Hume ay, di ba parang ang kanyang reason why he had refuted this is that, I can't remember itong kay Hume. Pero ito kasi si Hume is a much more on based on his experience kasi. He's a he's a Scottish philosopher. At yung kanyang argument is totally trying to refute. Pero itong kasing kay St. Thomas is what we have understood to St. Thomas way of understanding the world. Ito kasing 5 proofs of St. Thomas is dapat sabi sa mga Thomistic, dapat kasi ito the order of design, the order of the universe, yung beauty ng universe. Ibig sabihin niya, parang pinupoint, dapat saluhin natin yung, huwag natin tanggalin lahat ng point, isahin natin kasi lahat pag tinanggal natin, dapat una-unawa natin. Pero sabi ng mga Thomistic na scholar, dapat pagsamahin daw yun kasi isang buo yun. Pero, sa totoo lang naman talaga, we cannot really know God. Kasi ang Diyos ay a pure spirit. Kasi pag pure spirit, hindi natin nakikita. Ayan. Kahit walang argument na makakapagpatunay na ang Diyos ay nag-i-exist. Ayun nga, nagkatawan tao nga. Diga, parang gano'n. So, yun. Anyway, so that is totally that's the my answer for the explain or for the itong existence of God. And then the proofs of the ordinance of the world. Ito talagang world is if you look at, sabi ni St. Augustine, when you look at the sky, look at the beauty of the nature, beauty, parang tanong niya, sino gumawa niya? Para may higher being or there is superior being who had created all of these things. Yan ang pinupunto ng mga pilosopo tungkol sa argument to. Pero talaga wala talagang mapapatunay or argumento na makakapagsabi na ang Diyos ay nag-i-exist. Ayan. Kasi if we will try to look at this point where we'll be using the views of Immanuel Kant, kanyang famous. I think itong si Hume is famous sa kanyang ito yung swan. I think ito yung the black swan. Pwede kasi pumasok dyan, halimbawa, ano nga yun? Meron daw isang, kapag
tayo ay naniniwala na lahat ng tagak ay puti. Pero halimbawa doon ay may nakitang itim, ibig sabihin mali na ang iyong pag-iisip. Ayun. So yun yung mga kaparaanan na dapat intindihin ng isang pilosopo. So, that is how has been explained by on the proof of existence of God. So, ang Diyos talaga, according to sa mga pilosopong ito, hindi talaga nag-exist. Hindi man nakikita eh. Saka, hindi man nakikita. At saka, yun nga, sabi ni Kant, ay hindi perceived by the senses. Kasi nothing is in the mind without passing to the senses. Ito naman si Saint Thomas, ang kanyang inaano ay look at the nature, look at the world, parang gano'n na there is an order, there is a governance, or parang hindi siya basta-basta hindi siya basta-basta malilikha ng ganung kaano. Kaya it's a kind of refuted and then new argument is a kind of discussion. So hindi siya basta-basta. It's up to you whether you will be having to address or to talk with this kind of point where there will be a decision to argue with the with these intellectuals, and they have understood that these are real important key points for them na important din talaga. Now, we will be it is just 11 and 53. I have to talk much more because it's parang 11 12 pa lang. Ito pa lang ang sa Diyos ay Saint Thomas Aquinas. I think pwedeng itanong sa iyo, what are the proofs of the 5 proofs of Saint Thomas in the existence of God? Yan. Parang babalik ka doon sa lessons na diniscuss sa iyo. So, what are those 5 proofs? Ano mapapatunayan na ang Diyos ay umiiral? At ang may sinulat dyan ay si Santo Tomas de Aquino. At meron siyang sinulat na napakahaba. Ito yung tinatawag na Summa Theology. Summa Theology. Kasi Latin yun Summa Theology. Ano ba pronunciation dyan? Tama. Kasi sa Espanyol, pwede Summa Theologica. Parang gano'n. Sa Latin, iba. Ang dulo ay A-E pag binasa. Summa Theologicae. Parang gano'n. Yun ang turo sa amin. Summa Theologicae. May kasi pag sa Latin kasi, ang word by praise, ang ibang base doon, di ba? Superbux, itera, in mater, in deum, catibus, mga ganon. Tapos, kasi pag sa Latin, ang nag-change dyan ay yung dulo. Doon masasabi na ito ay nominative, ablative, superlative, declarative. Doon na babago ang sentence. Hindi katulad ng, di ba, tapos ang text ay Roman civilization. Ang Latin is considered as the language of the church. It all started in the Rome, and sa panahon ni Kristo meron na ring Latin. Ligat yung INRE na nakasulat doon sa krus ni Kristo, yan ay nakasulat sa Aramaic, Griego at Latin. So yan ang mga dapat yung intindihin kasi he had I think this is the center of Christ. Itong pag-aaral talaga ito. We will not move to the medieval times kasi nga importante yung mga bagay na yan. Ito kasi Saint Thomas kasi is a medieval philosopher. From the start of 1300 up until to 1700. Diyan ang simbahan talaga ang malakas noon. Hindi katulad ng yan na it was been divided into some
nagkaroon dyan ng politika. Dyan pumasok ang birth ng politika is just very bago lang. Hindi yan katulad ng simbahan na talagang sila ang nag-hold ng influence ng society, ng character ng tao. Kasi na iba na eh, katulad na ngayon. Now, I've done with that.